ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig ka palangga, ang mga staff ni Inday, be careful. Dapat mamaya ko na to sabihin. Kasi ang ganda, ayoko masira yung natin, ang ganda tatalanghaling queen si Inday. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, mga what do you call it, OFW, immigrants, or whoever you are, sabayan natin to. Ang January 13 event dyan sa Pilipinas. Kung meron ditong taga LA, Southern California, i-comment nyo dyan, mag-email kayo sa akin. Kung gusto nyo, mag-gather tayo, depende kung ilan tayo, sabayan natin to. To show support, not for Inday Sara, but to show support to the whole world, to the whole Filipino, sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, na ang bangag na ito gugurgurin. At itong breaking news nito, Inday, breaking news, ipapagurgur ka. Dahil hindi na nila kaya, ayaw nilang maupo ka. Dahil masisilip lahat yung mga pinag-uusapan natin dito. Andyan ang isang, mga expose ni Attorney Vic Rodriguez. Nandito lahat, kung may libro kayong ganito, mababasa nyo lahat dyan. Samot-sari, hindi na kaya ni Bangag. Nabubuang na siya. Kaya nga pumausap siya ng ambassador. At itong mga taong mga negosyante na nakakausap ko, na hindi nakakadikit kila Bangag, pinagsisikil sila. Tinatakot sila the moment na may nakitang posting. Actually, nasabi ko na to, kunyari si business owner A, mag-post ng laban kay Marcos, papasilip agad, ipapatrace nila kung sino itong personalidad na ito, papasilip nila sa BIR at kung ano pa tatamnan ng fabricated cases, crime, or whatsoever. And now, kailangan nyo ipakala to, papatayin, gugurgurin si Sara according to her. So sabi ko nga, wala itong pinagkaiba. Ako assassins, 3 ang pinadala nilang gugurgur sa akin. At darating ang panahon, tatayuan ito ng taong nagsabi sa akin. Very prominent din ang taong ito. Pinag-ingat ako. At isa dito si Atty. Glenn Chong. Ang balita naman ni Atty. Glenn Chong, bago ito yung at 3 assassins na to, that was first quarter of the year, itong 2024, ang sabi sa akin, mag-ingat ka. Dahil pinaproject, tinatarget ka. Magkaibang tao, ipapagurgur ako. Diba? Dumating nga sila sa point, nilapastangan nila, ina-abuse nila ang legal system, even here sa Amerika. Although legal yung ginawa, ito, I'll tell you about this. Diba yung fourth case ko ay si Elizaldico. No less than the chairman of the General Appropriations in the Philippines, yung may hawak ng budget. Sabi ni Inday, 2 lang ang may hawak ng budget ng bayan, ang pera ng bayan si Tambalosos at si Zaldico. Nag-file yan ng case sa akin. So ngayon, dahil hindi nila ako mahunting, hinahunting nila yung bahay ko para i-serve yung summon. Dahil hindi nila ako mahunting, dahil mga pinuntahan nila, mga bogus na address o yung mga previous address ko, ganyan-ganyan. So, nag-hire sila ng private investigator. Okay? So, I talked to my lawyer. Sabi ko ng ganon, is that legal here in the States? Yes, sabi niya, ginagawa namin yan para i-serve yung summon. Pero sabi ko sa kanya, bakit kailangan nila mag-hire ng private investigator? In the first place, alam ni Zaldico, dahil si Zaldico ay proxy ni Lisa yan. Proxy yung mga buwakan ng inang yan, na-serve nila yung 1, 2, 3. Okay, yung 3 summon kay Robles, yung 2 designer, through my lawyer. What do you call it? Sa law firm ng aking lawyer. Pero bakit sila nag-hire ng private investigator, which is legal, nakuha nila information ng car, pero mali yung iba and everything. Ngayon, ang sabi ko dun sa lawyer ko, do you think, sabi ko, ikaw ba as a lawyer, isi-share mo ba yung information na makukuha mo? Sabi niya, like sa isang tao, sa kliyente mo, or sa kliyente mo. Sabi niya,
Legally, no. Sabi niya, hindi namin sinishare yan. Kumbaga, magkakaroon sila ng ano dyan, ma-implicate sila for whatever kaso, di ba? Kasi dinidisclose nila yung information ng kanilang kliyente. Pero ang sabi niya sa akin, pero pwede yan i-share ng lawyer kung gusto niya. Pero dapat hindi nila isi-share ang information mo kasi mapapahamak ka. Sabi ganun, alam nila na meron kang death threat at i-report mo na ngayon sa FBI, ganyan-ganyan, ganon-ganon. So ngayon, ang nakikita ako dito, nag-hire sila ng private investigator which is legal to serve the summon, pero mga palangga, kung gagamitin yung utak ko, may mga lawyers dito, available online yung mga kaso. Ang nakikita nila kung sino yung lawyer ko doon. I have 3 lawyers, 3 different law firms na nag-represent sa akin for those cases. O diba, sosyal? Akala kasi ni Lisa Tanas, hindi ko kaya mag-hire ng lawyer. Yun ang akala niya. Kasi ang gusto nila doon, ma-default. Para panalo sila, default, walang pera si Marlica, Which wala naman talaga akong pera. Yan ang katotohanan. Kaso lang, hindi nila na-anticipate kung ano ang pinaghandaan ko at ano ang kaya kong gawin. Alright? Then now, mga kababayan, bakit tutukin ng kwento? Kaya yung ginawa nila, gusto nilang malaman yung whereabouts kasi papatayin ako ng mga to. Kaya nung sinabi sa atin na breaking news, nagugurgurin si Inday. Pero pinag-iingat naman natin si Inday. Pero ito, according to our source, destined to gurgur sila ngayon. Kasi wala silang gusto, kailangan daw burahin si Inday sa mapa. Kasi siya yung next Siya yung next in line. The moment na atakihin si Bangag, kung ano man ang mangyari sa kanya, mag-alsa ang mga brusko o kung ano man, wala pong iba kundi si Inday Sara. Unless kung mayroong twist of fate or whatever. Pero ngayon, Office of the Vice President, mag-ingat kayong lahat. Ingatan nyo si Inday. Kung meron lang akong pera, bibili ako ng sinakyan ni Santo Papa, doon ko isasakay si Inday. Yung bulletproof, di ba, yun ang pangarap ko. Yung karwahe ni Santo Papa noong 1995, di ba, pumunta dyan sa Pilipinas, di ba? Anyway, ilalagay ko sa dyan, poprotektahan ninyo. Although, even last year, di ba, may mga pasaring na si Inday, gusto nila akong gurgurin, pero hindi sila nagtagumpay. Tinanggalan